Pakinggan po natin ito si Ma'am Galyarmina. Siya po ay dating DDS at nakatira po sa Davao City. Taga Davao City po siya. Siya mismo ay hindi na po nakatiis at nagsalita na po para batikusin si Baste Duterte. Panoorin po natin. Sa radyo nila, no, narinig ko na itong announcement ng City Government of Davao is nagwa-warning sa people of Davao na to stop spreading fake news about itong mga nangyayari dito sa Davao. Okay? And ito pa yung nakakatawa, no? Na ito daw, yes, that para sa ito daw, ang misinformation is may penalty daw na 200,000 daw. Kaya ako, ang message ko lang din sa taga Davao, okay? Kahit nalunod kayo sa baha, no? Kahit na despite sa nasira yung mga gamit nyo, mga aari-arian nyo dahil sa baha, ang isisigaw nyo is Duterte pa rin. Yan ang gusto ng mayor nyo na si Sebastian Duterte, okay? Alam mo ikaw, Sebastian Duterte, ito advice ko lang sa iyo ha. Mas maganda na sinusunod ka ng tao dahil sa respeto. Katulad ngayon, no? Katulad ngayon na bakit ko nire-respeto ang Pangulo. Hindi yung mga teknik ninyo na mga pananakot and then, alam mo, ipaparating ko talaga to sa taas. Sa totoo lang, no? I-email ko to sa Presidential Action Center. Sa totoo lang, no? Kasi nawawala kayo sa ayos, okay? Ano yon yung mga Dabawenyo, hindi magpo-post sa social media nila, no? Kahit na lunod na sila sa baha, hindi magpo-post sa social media na kahit is wala na silang hanap buhay dahil sila yung mga vendor na pinaalis mo. Ha? O ako, no? Hindi na lang ako magsasabi yung nangyari ng 2024. Yun ba yung fake news sa'yo? Gusto mo suntukan na lang tayong dalawa bobo ka Sa totoo lang, no? Ako pinalakpakan kita nung nalaman ko na umikot ka, nakasakay ka sa DC bus, pero kasama mo lang mga staff mo, walang mga pasahero. Alam mo ikaw, Sebastian Duterte, no? If I were you, no? Ituro mo sa taga Davao kung ano yung fake news, no? Ang fake news is yung lumalabas sa bunganga mo, yung mga binibintang mo sa Pangulo. Yun yung klarong fake news, no? Ikaw ang fake news, okay? Sa totoo lang, no? Pati yung mga bastos ka, no? Putang ina, kakahiya ka, mayor ka ba, no? I'll make sure that in this coming 2028, there will be no more Duterte and even your allies sa national position. Taga mo yan sa bato. Itaga mo yan kay bato. Okay? Sa totoo lang, nakakadiri na, nakakabwisit na yung mga style ng leadership ninyo na panakot-takot, no? Akala nyo sa akin dati na yung yung staff ni Bongo na si Villar na papuntahin kita ng pulis. Ngayon nyo gawin yan, putang ina nyo, no? Huwag nyo bububuhin yung tao dahil alam mo sa totoo lang, ang totoong nagsisira ng freedom of speech, kayo, putang ina nyo, no? Natawa talaga ako nung narinig ko Alam mo anong sinabi ko sa mga tao? Kahit malunod kayo sa baha sasabihin nyo pa rin, Duterte pa rin, bobo naman kayo. Nagtawanan na lang yung namili. Sa totoo lang. So, ibig sabihin yan, kahit anong mangyari, abusuhin kayo ng mga tao nila, no? I-overprice kayo sa business permit, sa mga permit, no? Tapos, lunurin kayo sa baha. Huwag kayo magpo-post. Dapat ang sasabihin nyo, Duterte pa rin. Ina mo! Hindi ka may-ari ng Davao, gago. So yun mga kababayan, alam nyo po, sa tingin ko sa mga DDS, sa mga taga Davao City, hindi ko alam kung natatakot sila or nai-intimidate silang magsalita. Dahil kung titignan nyo po yung Sunstar Davao, ang dami pong balita doon patungkol sa mga pangyayari sa Davao City.
At talagang ibang-iba po yung pinoproject ng mga propagandista at ng mga DDS vloggers at ng mga troll na sinasabing mala Singapore, maganda ang Davao City. Kasi kung makikita mo doon, mayat mayang hulihan na may kinalaman sa bawal na gamot or droga, yung mga balita doon sa Sunstar Davao. Balita patungkol sa pagbaha, balita patungkol sa mga krimen, mga kabataan na nagrarambulan. Doon nyo po makikita sa Mindanao Times at sa Sunstar Davao, mga kababayan. So, ibang-iba po yung pinapalabas nila na maganda ang Davao City, na mala Singapore, ibang-iba po. Kaya siguro ito si Ma'am Guillermina ay napilitan na pong magsalita. By the way, nakauwi na po ba si Baste Duterte sa Davao City? Kasi ngayon po, grabe po ang pagbaha sa Davao City. Marami naman pong parte ng Pilipinas na nakakaranas ng pagbaha, lalo na sa tag-ulan or panahon ng tag-ulan. Kasi nga po, kinurakot yung pondo sa flood control, ano. At hindi po natin sinasabing perpekto dito sa Manila, binabaha din po dito. Ang problema kasi sa Davao City, pinroject nila na perpekto ang Davao City. Mala Singapore nga yung kanilang projection. At higit sa lahat, meron silang malaking pondo, bilyones, 51 billion sa infrastructure at para masugpo ang pagbaha. So ang question ng mga tao kung bakit nagtitrending ngayon at nagbabiral ang Davao City, kasi nga meron kayong napakalaking pondo na 51 billion pesos. Pero kung titignan nyo, yung mga picture na ipapakita ko sa inyo ngayon, grabe yung pagbaha dyan. Nagkaka-traffic dahil sa baha. Yung mga bata, ayun o, lumulublob sa baha. Makikita nyo naman yung mga video na yun eh. Actual na video ng mga bata na nagsuswimming sa baha dyan sa Davao City sa page ng Sunstar Davao. So makikita nyo po yung mga pinakikita ko sa inyo, yan po yung nangyari sa Davao City. Kung tatanungin nga po natin ng ating mga sarili, ang bagyo na andito sa Luzon. Pero sa Davao City, hindi naman talaga tinumbok ng bagyo, pero bumabaha. So ang tanong ng maraming Pilipino, anong nangyari? 51 billion ang ginastos di umano ni Pulong at ng DPWH dyan, bakit hanggang ngayon binabaha pa din? Ito yung sinasabi ng Ma'am Guillermina, nakakareklamo ba kayo dyan? Nakakapagsalita ba kayo? 'Di ba? So, ayan eh, yan yung hirap sa mga DDS eh, hindi nila makita yung mga mali at negatibo patungkol sa idol nila. Puro na lamang pagpo-project ang ginagawa, no? Pero in reality, kabaligtaran pala. Imagine ha, 4 na dekada na sila dyan. Buong angka nila halos ang namuno dyan sa Davao City. 4 na dekada. Yung tatay, yung kuya, yung ate, yung bunsong lalaki, si Baste Duterte, si Rodrigo Duterte, si Polong, si Sara Duterte, si Baste Duterte, yung Omar at yung isa pa, halos lahat mga Duterte, buong angka nila ang namumuno diyan. Bakit may mga ganyan pa rin kayong kinakaharap na problema? Nung nakaraan, mga basura naman, no? So hindi naman po sa nakapokus tayo sa Davao City, ano? Pero kasi nga po, sinasabi natin, meron ding mga suliranin sa Manila. Pero ang Davao City kasi, pinroject nyo na napakaganda at perpekto at may napakalaking pondo. Pero bakit hanggang ngayon, yung mga sinasabi nyong maayos, ay hindi naman pala totoong maayos. Bumabaha pa din, may suliranin pa rin patungkol sa droga, at may krimen pa rin. Tama na ang pagpapanggap or pagpaproject, no? Or tama na ang panloloko nyo sa sarili nyo. Magpakatotoo kayo, no? At kayong mga taga Davao City, mga DDS, huwag kayong matakot magsalita at magbatikos ng masolusyonan ng mga pinuno nyo dyan yung suliranin na kinakaharap nyo. Yun lang naman ang sa atin, no? Yun lang ang sa atin. Hindi po natin na masyadong pinopokus ang Davao City, pero kasi nga, ang gagaling nyo magsalita, ang yayabang nyo, no? Kung mambatikos kayo, wagas, yung mga pinuno nyo na pinagmamalaki nyo, na sinasabi nyo magagaling, ganyan naman pala ang nakikita namin sa inyo, kapalpakan at sablay, no? So, kayo na po ang humusga, mga kababayan. Kung ang syudad ay hindi nyo napapaganda, paano pa ang buong Pilipinas? Kaya nung panahon ni Duterte, hindi naman niya naayos ang Pilipinas eh. Lumala ang kalagayan ng Pilipinas, sa totoo lang, kung ako tatanungin nyo. And I'm sure sasang-ayon kayo. So yun lang po, mga kababayan. Salamat po sa panonood.